Yun, at tayo nagbabalik sa unfiltered unfiltered na usapan. At pag-usapan natin yung mga nakaraan na pangyayari, no? As you can see, nag-iba na rin yung pangalan nung nung channel ko. Kasi kasi nga mag-iba na tayo ng niche, matanda na tayo. Hindi ko tinatago yung edad ko, pinaghirapan ko 'to eh. 44 na ako eh. Matanda na tayo, talagang nasa tito age na tayo, no? Dati yung mga bata-bata tinatawag lang tayo mga kuya. So yung mga tumatawag na kuya sa atin ay sila na yung kuya, tayo na yung tito. Pero kuya pa rin ang tawag nila sa atin kasi kasabay lang kasabay lang kaming tumanda. Yung gap namin is nananatiling ganun. Ito, sa totoo lang, years akong nag-i-struggle. While umaasa lang din sa may sariling negosyo, si Mrs. Siyempre may sariling funds yan, may sariling pera. Pero siyempre conjugal pa rin yan kung iisipin. Siyempre may pride tayo, which is di dapat, no? Siyempre, pagka nagkasakit ako, tutulungan niya ako. Ganon. So, yung pera namin na joint ay nalustay ko yun. Pati yung sarili ko pera. Nalustay ko yun. Like, kung ano-ano mga pinagpapasok ko. Investment, matatalo, forex, maliliquidate, madami. Tapos, hanggang sa survival na lang ako. Dapat itong kikita ko. Kumuha ko ng mga clients para mag-survive. Pinaggagawa ko sila ng mga program, kung ano-ano. Yun yung pang survive namin, pero kulang. Tipong nasa punto na ako na kagaya ng ibang mga magulang na stress. Tapos yung mga anak ko kasi binata na, tsaka sabi ko mag-skip tayo, parang pina-force ko na sila na tulungan ako. Naging ganun ako sa totoo lang. Tapos yun, syempre hindi rin naman na nangyayari kasi ayaw ko rin naman talaga silang ma-expose. In fact, meron kami mga ilan lang na videos pero di na naulit, ayaw ko rin silang na-expose na ganun. Doon na lang sa family vlog siguro, pero doon kasi sa gagawin ko is parang magiging main sila. So, hindi rin natuloy yun. Nangyari ay yun, nag-focus sa vlogero, yung group namin, gumawa ng kung ano mga skits. Then meron na akong project, gumagawa ako ng game. Gumagawa tayo ng game, tapos ang hirap mag-generate ng mga images. Tapos sobrang hirap. At yun, sobrang tamad kong i-generate yung mga maraming images na yon ay gamit ang AI. Gumawa ako ng program na makapag-generate ng ganon, tapos makakapaggawa ako ng mga cutscenes sa laro na moving. Ayun, nabuo yung isang concept na gumawa ako ng YouTube automation kasi kaka-research ko paano gawin yung mga ganon. Napunta ako sa isang channel na nakwento rin yung sa YouTube na pumapaldo yung mga automation channel or faceless channel na long form. Na-inspire ako kasi nakita ko naman sa data na legit sabi ko, totoo pala. Yung ginawa ko ay gumawa ako nung ganong klase na tipong ma-generate ko na lang yung mga videos na lesser risk sa pagkaka-demonetize kay YouTube at may chance na ma-monetize ka. Malaki yung chance na ma-monetize ka. Ang dami kasing binan si YouTube na mga AI slap, which is nakakatakot, diba?
Baka pagka gumawa ng maraming ganun tapos mababan ka lang. Yun, madadali ka talaga. So, yung gumawa ako ng program na ganun, and in fact, nakakabenta-benta tayo ng paunti-unti at nakakasurvive. Yan, araw-araw. At yun yung ginawa akong portfolio sa mga clients na magpapagawa ng mga program sa ibang bansa. Nakakakuha tayo ng clients sa pag-YouTube din sa isang channel ko at sa mga like Fiverr, ganon. Yun, nakakakuha tayo, and then syempre unti-unti nakakabangon tayo. Mali naman ba? Nakakabangon tayo at nababayaran yung mga ako kasi nagkaroon ako ng nag-negative ako sa totoo lang. Meaning yung pinanggagastos is nang gagaling sa credit card, which is okay din kasi yung limit ng credit card nang gagaling doon, tapos problema mo next month yung babayaran mo sa card. Nasa punto tayong ganun hindi ko ginagalaw yung pera ni Mrs. Pero may nagalaw na ako dati at na naging source ng pag-aaway namin. Hindi yung pera yung pag-aaway. Okay lang naman kung nagpaalam ako. So, hindi ako nagpaalam, ginalaw ko. Bad yung ginawa ko. Super. Dahil dun sa isang game na ang ganda ng pinatikim, kasi sabi ko, alam ko naman na mawawala one day Pero dahil nakakatikim-tikim ako ng wow, ayos to at nagkaroon ng theory na baka tumagal pa to kasi napakaganda ng laro Napakaganda ng laro, legit na laro, tapos kung utak dev ka, parang malabong mawala kasi ang daling gumawa ng pera as a dev. Gagawin mo lang, gagawa ka ng bagong characters, ibebenta mo. Ganun lang yung flow nila Kaya iniisip ko, walang katapusan to kasi although, hindi walang katapusan. Pag sinabing ganun, siyempre lahat naman matatapos yung mga bagay-bagay, no? Tatagal. Like, kagaya ni ML, hanggang ngayon, meron pang ML. Parang posible siyang maging ganun Kasi nga, easy lang, gagawa lang sila ng promo, ang daming bumibili. To the point na nabigla ako, na nakita ako na, wow, ganito na pala yung kinikita ko dahil malalakas na yung characters ko. Madami na rin akong mga mangilan-ngilan na referrals din, na probably napahamak din siguro. Tapos may probably na malamang napahamak din, kagaya ko. Ano nangyari? Yun. Nagpasok ako ng malaking account. Pinasok ko na tipong yung laking account na yun, makakabili na ng sasakyan Then 2 days lang, kasi 2 days lang dapat may payout na ako Parang bawi na yung 1/4 sa nilabas ko. 2 days lang, sabi ko. Grabe, withdrawal na. Hindi na ma-withdraw. Doon ako nadali. Doon ako nagka-stress. Kasi dapat ibalik ko yung pera Parang umiram lang ako ng patago. Kasi di naman niya alam na naibalik ko na. Tapos tumubo ako. Sobrang sama ng iniisip ko Sobrang sama ng moves. Ayun, sa ibang mga tao na naniniwala sa karma. Karma siguro para sa kanila. With the cost na pera. Yan, dali tayo doon nagsimula na nagka-leche-leche, tapos dumating pa yung economy, which is isa na namang big loss. Yung mga kinikita natin online ay doon lang napunta at negative pa. Gumamit na naman ako ng credit card doon. Sinipsip talaga. Saka makakita ng signal na bago TP, SL muna sa Forex. Sinusundan namin kasi tiwala kami, tapos dadagdag pa yung mga magagaling na mga mentor kunwari sa GC na, uy, bababa na yan, sure ball ako, eto, buy now, sabi. Tapos siya, makikita mo nag-sell now, tapos siya nag-buy. Pahamak
No, doon tayo napahamak eh. Kasi sobrang tiwala natin sa kanila sa mga pinopost nila na kumikita sila ng malalaki. Gusto lang natin silang masundan. Pag sinabi nilang buy, bibili ka. Tapos may time na nag-screenshot siya. Sinabi niya buy, kakasabi lang niyang buy. Tapos maya-maya nag-screenshot siya. Mga sell yung ano niya. Hindi ko alam kung pinapahamak niya yung mga tao. Sadyang pinapahamak niya o ewan. Hindi ko kakalimutan niya. Kaya nga nung ini-invite niya ako sa networking niya, hindi na ako sumama eh. Baka mapahamak lang tayo. Tapos wala man lang sorry sa napahamak mo. Anyway, syempre click mo yon, desisyon mo yon. Ikaw ang may pakananon. Sumunod ka lang. So, yun lang mga tol, no? Masasabi ko is unti-unti nakakabangon tayo through selling internationally. At yan, local, may bumibili din, kasi nakikurious sila sa project na ginawa natin. Tapos yung mga clients din, dahil maganda yung pinakita natin portfolio, ayun. So I think hanggang dito na lang mga to. And God bless.